sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oy, Manong Sunny Coloma at mga officers ng Alabang Country Club. Ayan, isinoli ba ni Governor El Rey Villaferte yung trophy, ha? Sabi kahapon dito sa DZRH dahil sa controversy, anyang lumala pa, ayan, isosoli na lamang yung napanalo ng trophy. Yung anak kaya ni sino yung ex ni Chris Aquino, yung dating Vice Governor ng Batangas? Ayan, si Leviste, ayan. Mark Leviste. Yung yung trophy ng kanyang anak na nag-champion. Ayan, yung Binu, grabe, ha? Iso-solid din kaya? Manong Sani, Mr. Danny Isla, ha? Abay, sabi ko yung Omer ni Chairman Martin Delgra, ha? Abay, kung hindi lang daw nagkadayaan sa handicapping, abay, may chance daw sanang manalo itong si Chairman Martin Delgra dahil ang kanyang idineklarang handicap ay 38. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. For united we stand, divided we fall. And if our back should ever be against the wall, we'll be together, you and I. For united we stand, divided we fall. And if our back should ever be against the wall, we'll be together. Magandang umaga sa mga homegrown traitors. Mga makabagong makapili. Grabe dati mga makapili nung panahon ng mga hapon, mga kuyang mga ating, di ba? Mga lolo, mga lola. Di ba yung nakamaskara ng bayong? Ayan. May mga bayong sa ulo, ayan, na may butas sa dalawang mata, ha? Abay ngayon iba na, mga kaibigan, ha? Abay yung mga makapili, ha? Abay ngayon ang tawag nito, ayan, hindi lamang hindi na nagtatakip ng ng bayong sa ulo. Ayan, sila ay dumidi pa na. Ayan, nakikidebate pa sa Senado. Damdaming Bayan. Talaga iba, ha? Ayan, ay nako talaga. Magandang umaga Pilipinas. Good morning Malacanang. Ay na yung bigat Apo Presidente. Ayan, kumusta Apo? Sabi ng aking bubit masaya ka dahil tuluyan nang naibasura ang impeachment complaints laban sa inyo. Ayan, sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, abay safe ka na Mr. President hanggang January
2027. Tanga. Chill-chill lang, Senator Marcoleta. Ayan, tanggap na ang hamon mo ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ayan, sabi mo daw kung saan nyo gusto magdebate, sa Plaza Miranda, ayan, sa Quirino Grandstand, o dyan sa Monumento. Damdamin Bayan. Ang dami nating mga issue ngayon, mga kuyang, mga ateng. Ayan, abay, hindi naman daw lumambot ang hindi naman daw lumambot ang Senado, Ombudsman Boying. Ayan, paliwanag ni Senator Ping sa 2x2 kanina, medyo nilambutan, hindi naman nilambutan, nirephrase lang, binago lamang daw yung term na to be charged. Ayan, ang sabi, recommended for further preliminary investigation. Ayan, sabi, same lang daw yun. Ayan, wordings lang daw ang pinag-iba. Ayan, yan ang sabi ng mga abogado sa Senado. Kaya mukhang hindi pa safe. Ayan, sina Senator Jinggoy, Senator Cheese Escudero, at Senator Joel Villanueva. Pero alam po yun, parang ang hirap din sa Senado, mga kaibigan. Bibiro mo, kasama nila araw-araw, ayan, sa sesyon, ayan, pagkatapos yung kasama mo kakasuhan. Talaga naman ang lupit, ang hirap din yan, kaya lang ano magawa natin kung dapat talaga talagang mahirap tanggapin. Damdamin Bayan. Oy, so good morning sa mga taga Bureau of Customs. Abay, good morning Commissioner Ariel Nepomuceno. Abay, sabi sa panayam natin kahapon, ayan, klinaro na niya na yung dalawang politicians na involved daw sa paggawa ng mga illegal na paggawaan ng sigarilyo dito sa Luzon ay hindi taga Northern Luzon, abay taga Central Luzon daw, at kilala na nila ito at sila ay kakasuhan. Aba, kaya lang ipaubay na lang daw kay Pretty Boy, ayan, kay Pogi, ayan, kay DILG Secretary John Vic Remulla kung papangalanan ba itong dalawang congressmen at kung sila ba ay kakasuhan. Damdamin Bayan. Samantala, mga kaibigan, ito na ang ating mga reports. Ayan, abay, o nga, kakaiba itong mga opisyal ng Chinese embassy, Pwede bang i-declare na persona non grata DFA Secretary, sino nga ba yung Foreign Affairs Secretary natin? Parang si Lutilla kasi hindi naririnig. Ayan, pwede bang i-declare na persona non grata yung spokesman lang? Ayan, huwag yung ambassador. Kasi kung yung ambassador i-declare natin persona non grata, medyo mabigat-bigat ang impact niyan, ang effect niyan. Ayan, abay, ang sabi ni Senator Tito Sene, rude and undiplomatic itong opisyal ng si Peng ba yan? Ayan, si Peng. Alang niya, saan ka naman nakita ng ganyan? Bisita natin dito, pero kung makaupak sa mga opisyal natin sa gobyerno, abay, sa bagay hindi na bago yan. Ito po ay nangyari din doon sa ambassador sa United Kingdom. Ayan, binanatan din ang mga opisyal ng UK, Ano nga bang issue yan? Kaya huwag masyadong magtampo dahil talagang rude nga. Ayan, undiplomatic. Ayan, medyo kung dahil tahimik ngayon, ang babargas na nitong mga Chinese diplomats ngayon. Damdamin Bayan. Samantala, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Ayan, kumusta ang Presidente Bonget, Miss Let? Abay, apo, Presidente, apo, ay agpalok magkabasit, apo, kat madlaw pa na yikwa, na panaggurigur mo, na panagsakit mo ti diverticulitis. Ayan, medyo payat-payat, hindi maganda yung pagkutong mo, apo. Samantala, ang Pangulong Marcos sa
priority bills daw na isusulong ng Malacanang ng Pangulong Marcos nga pala, ha? Sabi niya, urgent, ha? Urgent daw, apo. Abay, ang sabi po ay isusulong daw niya at gusto niya matapos sa kanyang termino na may pasa maging batas ang anti-political dynasty bill. Wow! Paano yan, Mr. President, pagka naipasa yan, sino matitira sa mga Marcos sa gobyerno? Ayan. Ikaw patapos na si Sandro na lang. Paano si Manang Aimee? Ayan. Si Governor Matthew Marcos Manotok. Ayan. Abay, sinong matitira? Ha? Ayan, sa bagay. Pagka naipasa po yung anti-political dynasty bill po, mahabigan, pagkatapos hindi na pera-pera ang labanan sa politika. Ayan. Abay, siguro Atanod Biring. Ayan. Atanod Remy Pagdilaw. Abay, mabalintabat nga ang kandidato dito Ilocos no kwan. Daming bayan. Ang Pangulong Marcos sasakyan daw ang pirmahan ng kasunduan ng DepEd at mga probinsya para sa pagtatayo ng mga classrooms. Aba, hindi ba kasama rito ang ang mga taga DPWH na? Maganda yung ginagawa ni Senator Rodrigo nung araw, yung kanyang pork barrel po, mahabigan. Aba, ibinibigay sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ha? At kasi may mga pinapatay na ang mga Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Sila po federation ay nagpapatayo po ng mga school buildings, mabigan. Ayan, sana ganun din. Anyway, maganda rin ito. At may phobia na kayo sa DPWH. Huwag na raw idamay. Ayan. Saan na lang? Ayan. Sa DILG na lang. Ayan. Okay nga, Rod. Alamin natin saan ba ang pirmahan, Miss Let. Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Kasado na ang nationwide classroom building program ng pamahalaan. Sa katunayan, ngayong umaga ay gaganapin sa Malacanang at sasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang MOA signing ng Department of Education at mga probinsya para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. Aabot sa halos 25,000 bagong classrooms ang target maipatayo ngayong taon. Pinaglaanan ito ng 65 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Para mapabilis ang konstruksyon ng mga silid-aralan, magsasanib puwersa ang DPWH, DepEd at mga lokal na pamahalaan. Lakay? Nung oras yan, Miss Let, so nandyan na si DepEd Secretary Sani Angara. Lakay, nandito na si Secretary Angara at alas 9 itong aktibidad na ito ngayong umaga. Ayan, abay, sinong counterpart nila sa sa mga probinsya, si Secretary Pogi, si John Vic, andyan ba? Oo, malaman natin maya-maya, Lakay, kasi kung mga probinsya, malamang lahat ay may kinatawan yung mga probinsya, Lakay, kasi di ba nga LGU na yung Ayan, LGUs na. Oo, DILG. Ayan, ba maganda yan. At okay din itong ginagawa ni Secretary Sani Angara, ha? Sourceful Raul Canon, ha? Ayan. Basta ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Ibig sabihin yung pagrerenta daw ng mga private buildings para matugunan kaagad ang kakulangan ng mga classrooms. Ayan, sa bagay temporary lang naman 'yan. Lakay, pero yung kasi masyadong marami yung backlog, di ba? Oo. Actually, yung binabanggit, Lakay, na halos 25,000, yun yung target na masimulan. Actually, aminado rin ang DepEd na baka hindi pa talaga kayang tapusin lahat yun ngayong taon. Ayan, at least nasisimulan na. Ayan. Tama, Lakay. So, yan lang ang schedule ng Presidente Marcos ngayon. Signing lamang ng agreement sa DepEd at mga LGU sa pagtatayo ng classrooms. So far, Lakay, yan pa lamang ngayong umaga. So malaman natin pagkatapos nito kung mayroon siyang mga pakikipagpulong sa palasyo. Ayan. Ano na kasi?
DepEd. Kanino ba ano ngayon ang under ang ano? Kasi nung oras yung DepEd, Dex nung araw yan, naalala mo, Miss Let? Minememorize pa natin sa high school yan sa elementary. Yes, Lakay. Department of Education, Culture and Sports. Ayan, sports. Kaya ko naalala, mukhang ang Presidente Bonget, mukhang kailangan ng sports. Ayan, kailangan mag-exercise. Medyo nangangayayat ng Presidente para makabawi-bawi. Ayan. Oo nga, mukhang diet pa si Presidente. Pero Diet kung pa? nakita ko mga picture niya, Lakay, mukhang nag-exercise naman yung Presidente. Hindi ko kabisado yung mga gym equipment, Lakay. Pero may nakita may nadaanan akong picture niya na parang, alam mo, parang naglalakad ka, naka-steady ka lang doon sa equipment. Ganun ba? Yung treadmill, may treadmill ba siya? Hindi siya treadmill, Lakay. Hindi treadmill. Air walker yata. Air walker. Hindi siya pagpapawisan yan. Dapat ano yan, may sports na kahit basketball o kaya golf o kaya lakad-lakad o kaya nakakapaglakad-lakad sa piko loob ng palasyo si Presidente. o kaya text, ayan ba yan? Tumbang preso, ayan yung mga medyo physical ng konti, ayan, para maganda ang health ng Presidente, ayan. Di ba siya tulad dating Pangulong Marcos, si Apo Perdi, nag-gym yan, yung tawag nito, bodybuilding. Ayan. Di ba kaya ng Presidente Bonget yan? Sabagay, sports culture niya yung yung target shooting, yung baril-baril Ayan, parang si Pinoy. Ayan, oo. Anyway, sabagay, kanya-kanyang hilig yan. Ayan. Mukhang weekend libangan yung Lakay. Yung exercise, kahit light exercise, nagagawa niya naman araw-araw. Ayan, parang si dating Pangulong Pinoy noon, ayan, target shooting every weekend. At saka minsan nagpapaharot ng Porsche sports car sa NLEX, di ba? Ayan, kanya-kanyang hiling yan. Anyway, sige, so yan lang ang schedule ng Presidente ng araw, signing Ayan, na agreement sa DepEd. Yan pa lang so far, Lakay. At ayan, abangan mo ulit, Lakay, kung good mood ang Presidente. Sigurado namang good mood pagkatapos yung tuluyang maibagura. Sino bang yung kanyang impeachment complaint. Sino bang hairdresser ng Presidente? Ayan, bakit ginubosan na yung kanyang buhok? Sabi ko maganda yung ala George Clooney na buhok Ay, yung salt and pepper. Bagay sa kanya, mukhang hindi siya mukhang totoy dun parang mukhang nag-mature yung itsura niya nung medyo lumabas-labas yung mga uban-uban na, yung puti-puting buhok. Baka depende rin sa mood ng Presidente. Kung gusto niya medyo maitim lang kayo kanyang buhok. Ayan, o kaya baka minsan natagalan ng magkulay kaya lumalabas yung puti. Sabi sa mga taga-Manang Tarantado, itong makalma na to, pati buhok ng Presidente pinapakialaman. Okay nga Ron, maraming salamat, Miss Leta. Good morning, balik sa Ilakay. Damdamin Bayan. At mula sa Senado, dumagat tayo sa Kamara. Yung impeachment complaints laban naman kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, posibleng maisama sa order of business sa plenaryo ngayong hapon para mai-refer kaagad sa House Committee on Justice. Aba, Apo Second Gentleman Kabagis, ayan, very worshipful. Man Scarpio, mukhang Boji D Express yata ito, ha? Boji D Express o tawag nito, Luistro Express. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakaya abangan kung maisasama ngayong hapon sa order of business ng Kamara ang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag mabasa ito sa plenaryo, i-refer sa House Committee on Justice na pinamumunuan ni Batangas Representative Gervil Luistro para schedule ang hearing. Pero pwedeng idaan sa tinatawag mong lakay na fast track mode ang pag-usad ng impeachment complaints
laban sa Vice Presidente dahil hanggat hindi ito na i-refer sa komite. Kailangan lamang ng 1/3 votes sa mga miyembro ng Kamara para agad na itong idiretso sa Senado. Ang tatlong impeachment complaints sa isinampa laban kay VP Sara ay na-refer na ni Secretary General Teloy Garapil at natanggap na rin ng Office of the House Speaker. Ang tatlong impeachment complaints ay ang isinampa ng grupo na dating Representative Franz Castro, Nery Colmenares at yung pang mai-endorso ng Makabayan Bloc. Ang ikalawa ay mula sa grupo ng mga civil society organizations sa panguna ni Kiko Aquino D. ng Tindig Pilipinas at i-endorso naman ni Representative Leila de Lima at Percy Sandania. Ang ikatlo ay mula sa grupo ng mga abogado, civil society organizations at mga religious group at i-endorso naman ni Representative Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. Naniniwala na kayo mga complainants na malakas ang ebidensya laban kay VP Sara na ang basihan ay mga dokumento, testimonya at maling asal na ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng pagbantaan ng buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Paabangan natin lakay kung ngayong hapon mababasa sa Order of Business sa plenaryo at kung mai-refer na sa House Committee on Justice para masimulan ang hearing sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Milky. Ako si New Criguna. Yes, okay. Ayan, sabi ng ating bubit baka mabilis pa sa saluyot yan Saluyot Express. Saluyot Express, Ilocano Boji D, taga Isabela ang tanong dito ayan, ilan pa ba ang miyembro ng oposisyon sa Kamara? Mukhang dadalawan na lang yata, si Ungap at saka si Pulong Duterte na lang. Hindi naman konti lakay, marami pa rin naman sila. Marami pa rin. Minority bloc. Pero of course, super majority yung mga nasa iba't ibang partidong political, lakas CMD, NUP, at iba pang mga partido. Ang tama yung sinasabi mo, pwede kasing idaan yung fast track mode. Sabi ng mga nasa Justice Committee, dalawa ang option. Kung ito ay mai-refer na sa Order of Business ngayong hapon, ay kita namin sa schedule na naroon, ang gagawin yata nila ay pwedeng mag-file ng isang o merong tatayo for a resolution at pagbobotohan kung hindi na idadaan sa House Committee on Justice at ididiretso na sa Senado para masimulan yung impeachment at mai-convene ulit sila bilang isang Senate Impeachment Court. Pero ang option din, i-refer naman ito sa House Committee on Justice para simulan ang mga hearing dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayan, okay. Anong reaksyon ng mga kongresista? Papasaba ang anti-political dynasty bill? Anti-dynasty bill yan sa Kongreso? 80% yata ang mga kongresista natin kabilang sa political dynasty Parang hindi lang 80 lakay, parang 95%, hindi ba? Pero makilalang pangalan Oo, at hanggang ngayon yung mga kabataan na, yung mga apo na siguro, mga anak nila ang kumakandidato at mga nanalo sa nakalipat na eleksyon. Okay. Ang ginagawa o gagawin ng Kamara ngayong linggo lakay, naglulungsad sila ng mga public consultation. Kumbaga ay pupunta sila sa ilang mga probinsya at ikukonsulta itong panukalang batas na ito. But definitely, alam ito'y gugustuhin ng mamayan. Ang problema lang kung maipapasa agad ito sa Kamara under the 20th Congress. Kasi lagi namang may bill sa anti-political dynasty lakay Hindi lamang ito na ipapasa sa bawat Kongreso. Consultation? Kaya mo nalakay. Ay, teka muna, si Manong Joe, ayan, kailan dadalhin sa Kamara de Representantes? Ayan, nakalungkot naman, Ayan, Manong Joe de Venecia, ayan, sinundo na ni Lord kahapon sa edad na 89. Ayan, Manay-Gina, kami po ay lubos na nakiramay sa pagyao ni Manong Joe. Ayan, kami ay makipagladingit. Last year, nandito siya sa Kamara, merong isang bagong building, People's Center, isang room doon allotted para sa kanya. Former House Speaker JDV room. Pinasanayaan niya. Medyo mahina na rin siya, pero nakapaglakad naman. Medyo mabagal lang. At umulan niya ng mga, of course, pagbate ay ng mga pakikiramay
yung mga mamabatas natin sa pagyaon ni former House Speaker JVV, at naka-half mast na simula pa hapon ang bandila dito sa Batasan, Pampanga. Okay nga Rod, maraming salamat Mana Milky. Magandang umaga, Lakay. Ako si Neil Crigunaga nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan mula sa Kamara ang Ilocanang Maputi ang Siko. Daming Bayan. Standby Raymond Dadpaas mula sa Senado. Naku, mainit din dyan sa Senado ha. Ayan, alamin mo nga sa bubit mo dyan sa Senado, Raymond. Abay, totoo bang kaya hindi makita ang Senator Bato? Ayan, humingi ng tip si Senator Bato kay Senator Ping Lacson kung paano magtago. Daming Bayan. Oras Chief Justice Alex Gismundo ay Justice Maedas Marquez ay kabsat. Ayan, Justice Sam Gaerlan. Oras ganap na alas 8:39. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Daming Bayan. Maraming salamat, Miss Universe, Ate Glory. Ayan. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Hello po, Diyos marahay na aga sa Induga Boss. Ayan. Uy, maraming salamat nga pala sa mga taga itong mga MVP Angels. Talaga ng mga Lakay. kakaiba, ha? Talagang wala silang palya yearly. Oo, ayan, hinaharana tayo tuwing magva-Valentine's Day. Ayan, babait naman nila, Ayan, sabi ko siguro kasi kaya sila nangaharana dito kasi tataas ang singil ng kuryente. Oo nga, Lakay, medyo magmamahal. Ayan, parang tradition na sa kanila yan. Ayan. Sa bagay, yung Lakay, ayan, yung mga produktong petrolyo. Yes, good morning sa mga taga Maynilad ay Madela Saide, ayan, Ron Mendoza. Bakit absent ang muse ninyo si Annette de Ocampo? Oo nga, wala si Miss Annette. Miss Annette, ayan, mga taga Meralco, si Arian, Jonah Romero, Ali Banta, Danessa Angeles, at mga taga PLDT Smart. Uy, si Sarah Banks, Rio de Cadi Explorer. Si Nakiana Valdez, ayan, at saka mga taga, meron palang taga MPTC din. Di ba ito yung sa Skyway? Ba't wala silang libreng RFID card? RFID. Napuno ng ilang load ba gusto mo, Lakay? Ayan, pwede rin 1,000. John Medina, ayan, si Aina Carpio at taga MPIC. Maben Panganiban at Marina Perez. Ayan, good morning. Ano yung LRMC? LRMC. Light rail. Sa tren. Sa tren lang, Lakay. Ayan, Card Cruz at Alain Platero. Good morning. Maraming salamat sa iyong mga harana at pakape. Daming May pakain pala ka. Pakain, ayan. Grabe. Binusog na tayo, hinarana pa tayo. Ay, yung mga kandyan behave ayan, wag magsasyaro na. Wala na magsasyaron. Wala ba? Ayan, kumain na tayo. Kumain na din sila. Kaya maraming tayo na okay lang, pero gusto naman. Sandali lamang. Ayan, ano ba ang word of the day ngayon? Sandali lamang, Raymond, ha? Eto muna, Lakay. Abay, anong reaksyon ni Senator Rodante Marcoleta? O nga pala, at di ko natanong si Manang Milky kanina. Yung anak ni Senator Marcoleta, si Paulo. Paulo ba pangalan Ayan, na, Lakay? Paulo yata, Paulo Rodante. Ayan, abay, willing ba silang makipagdebate? Ayan. Ngayon, sila naghamon. Baka mamaya, maalabaste na naman yan, ha? Hamon ng sundukan. Pagkatapos, pagka nandyan na, aatras. Ayan. Ang pangalan niya, Lakay, ay Paulo Henry. Ayan, Paulo Henry Marcoleta. Ayan. Umuurong ba ang mga Marcoleta? Ayan. Baka mag-alabaste rin itong mga to, ha? Ayan, kumasa na ang Justice Antonio Carpio, ha? At si Commodore Tariela. Ayan. Abay, luko-luko talo ng mga taga-Chinese Embassy, pati yung mga sina Mayor Liz Alindogan. Ayan. Liz Alindogan. Sino yung Liz Alindogan? Yung mayor ng yung interview ng Dos por Dos kahapon, mayor ng Kalayaan. Si Mayor
Alindogan nga, ayan. Hindi yung pangalan niya, Lakay. Alindogan na Nakalimutan apelyido. ko yung pangalan niya eh. Mahirap din kasi yung pangalan niya. Ayan. Damdamin. Anyway, sandali lamang sa ating mga reports. Ito muna ang, ayan, word of the day, Sister El. Yes, Lakay, ang ating word of the day ay undiplomatic. Oh. Sino bang yung mga undiplomatic na yan? In Tagalog, ayan. ay hindi diplomatiko o walang diplomasya, Lakay. Sa Bisaya, dili diplomatiko dong. Ayan. Tanong natin sa mga taga-komisyon ng wika. Dr. Ruel Aguila, ayan. Ano ba ang translation ng diplomatic? Yung Undiplomatic. Kasi parang parang inulit yung lang diplomatiko kasi Lakay parang sounds Spanish. Di ba? Diplomatic Spanish ba yan? Parang. Ayan. Awanti madin na saya ati panakisasauna. Ayan, na Bargas ay natangsit. Ano ba yan? At siyempre, nasa ba ang ninong ng bayan ngayon? Eto muna, Lakay, ang ninong ng bayan ay nandyan sa barangay Longos sa Malabon City. Ayan, tama. Ang tamang term dito, Dr. Ruel Aguila. Ayan, Commissioner Rio Alma. Ayan, Virgilio Almario. Ayan, natangsit. Ayan. Natangsit? Natangsit. Ayan. Natangsit. Mayabang, kulang sa kulang sa diplomasya. Ayan. Okay nga Rod, ninong ng bayan. Nasaan ka ngayon? Sino ang bibigyan mo ng aginaldo? Yes, Lakay. Ayun, pasok na pala kagad. Ito na ang ating winner. Mabagal sa draw itong si Billy Boy. Naunahan ko. Sige na nga para makabas-buwas ng oras. Yes, Lakay. Ito na ang ating winner sa ating Diesel Age Malacash promo dito sa Barangay Longos sa Malabon at isa sa mga pinakamatanda na nakakikinig sa iyo, Lakay Deo. Itong si Tatay, pangalan nyo? Alfonso Golbio. Si Tatay Alfonso. Alfonso Golbio. Ayan. Si Tatay Alfonso Emperador. Ayan. Tatay Alfonso Emperador Golpeo. Ayan. Emperador. Golbio apelyido. Golbio. Golbio pala. Akala ko po Emperador apelyido ninyo. Ayan. Ito si Tatay ang anak niya, yung nagmamayari itong water refilling station. Dito yan sa Longos, Malabon. Yung Go Water Refilling Station. Maynila refilling station ba yan? Oo, laki. Malakas makinig ng diesel race dahil tignan mo yung kanyang radyo. Ayun, Astro. Aba naman. Ang laki ng kanyang Astro na radyo. Ganda nung mini component ni Kuya. Ayan. Hindi yan yung medium component na pinamimigay natin. Yan yung big component ng Astro. Pero yung may Astro Neo na Radio. siya. Kung tawagin, Lakay. Matagal na kayong palagi nakikinig sa radyo? Tagal na. Ilang taon na yun, tagal na. Wala bata pa kayo? Mga 90s. Ayan. 90s. Mga 90. Panahon pa ni Paingyabot. Hanggang ngayon. Mukhang papanahon pa nga laki ni Paingyabot. Ayan. Johnny De Leon. Ayun, yung kaibay gumagawa din ng tonic water. Johnny Midnight. Si Tony. Ni Johnny. Kasi may water refilling station kayo. Pero dahil kayo palagi nakikinig sa DZRH, at sino paborito nyong announcer? Si Angel Balmones. Aba, si Angelo. Si Kong Angel. Angel Balmones. Ayan, siguro to umiinom na to ng Ultabayo tsaka Makalma. Kasama ka din, Lakay. Kasama pala ako. Kala ko makakalimutan ako ni Kuya Alfonso. Pagka nakalimutan umiinom dito ng Emperador. Pagka nakalimutan ni Kuya Alfonso, bibigyan ko siya ng Emperador. Ayan. Emperador. Ayan. Kasi mag-birthday na uli siya sa susunod na taon, Lakay. Aba, bigyan ka agad ng 1,000. 80 anyos. Dahil mag-80 na kayo at paborito si Deo Makalma. Eto, meron kayong 1,000 pesos. Thank you. Ayan. At para may dagdag na may reserva yung kanyang medium component, bigyan mo pa ng additional component habang nasa CRC Kuya Alfonso ay pwede pa makinig ng radyo. Ano po ang ating word of the day?
Antipatiko daw, lakay. Take two, kuya. Ayan. Take two. Undiplomatic. Ayan. Pwede na, kuya. Pwede na. Pwede na. Bigay mo Huwag na yung yan, pairaman si Ninong. kuya. Ayan. Mukha. Undiplomatic. Ayan. 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 Nabanggit din yung matik. Ayan. Yan dahil Kulang sa nabanggit mo emperador yan, kuya. Kaya, Juan, para ano, ha? Ayan. Para medyo may nahirapan magsalita si Kuya Alfonso na ano, ha? Ayan. Ang umukuya kasi, lakay. Ano ba yung inukuya nyo po? Nga. Hindi. Yung postiso. Candy. Yung postiso niya pala, ginagano-gano niya pala. Hindi, ginagila. may candy siya. May candy ko ba? Postiso Ayan. yung ngipin ko. Okay, kuya. Yung postiso nga, lakay. Ayan. So, Okay, habang Garud. nagsasalita, dinidila-dilaan niya yung kanyang postiso. Kaya malikot yung labi. Dahil Bigyan ng chichirya yan si kuya. Siyempre, bibigyan natin niya na una. Ating medium component, hatid ng Astron Appliances, Alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At syempre, meron ka ding Medianoche basket mula sa ACS at sa DZRH dahil malapit ang Chinese New Year. Yan ang ating Medianoche basket. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Private Fabric Conditioner Korean Sorbet Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gaano karaming labahan, ubos yan. At syempre, ito na yung nirequest nila kay na bigyan natin ng merienda. Kasi Ayan. Tatay Alfonso, ang Royal Shrimp Chips ng Wow, Regal sarap Foods niyan. International Incorporated na hatid ni Kuya Richard C. Ninong Richard C. Ayan. Kuya. Ayan. May ngunguyain ka na ngayon. Anti-diplomatic. Nakuha rin na kay. Nakuha niya rin. Hindi talaga siya, hindi talaga niya tinigilan hanggat di niya nasabi. Kuya Alfonso, para Anti-diplomatic. Ayan. Ayan. Undiplomatic. para hindi ka Anti-diplomatic. ayan. Yan, kakausapin muna kay ni Deo. Kuya Alfonso, para hindi ka mahirapan na ano na lang, Marcoleta. Ayan. Marcoleta. 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 Kasi sige na. Pinapera mo si Kuya Alfonso eh. Ayan. Okay, Garud. yung synonym nung undiplomatic kanina na word of the day natin, yung gouch kanina doon sa 2x2 yun. Okay. Hindi daw maayos na pag-uugali. Yan, hindi naayos sa mga sistema o taga-Chinese lipunan. Embassy. Kalma ba? Okay. Ayan. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka ng ating susunod na winner sa DZRH Malacash promo, hatid ng Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At Kuya Alfonso Emperador Goldillo. Ayan, kahit hindi Christmas po, mga kaibigan ni namimigay po kami ng aguinaldo rito. Oy, maraming salamat sa Maynila. Thank you. Alam mo, Lakay, gusto ko to. Alam mo kung ano to? Ano ito? Jisoo Life. Ito yung pag mainit, Lakay, mini fan na para hindi ka naiinitan. Mahal to, Lakay eh. Akala ko mini aircon ito. Hatid ng Maynila. Ayan, salamat po. Maraming salamat, Madel. Ayan, Ron. At Annette Ocampo. Samantala, hatawin na natin ang mga reports. Nako, ano ba ang latest sa Senado, ha? Abay, Raymond, totoo ba yung sabi ng aking bubit, maraming nagpapaturo kay Senator Ping? Ayan. Nagpapaturo. Ayan. Kung paano magtago. Ayan.
Idol ba nila sa Taguan, Lakay? Idol nila ang Senator Ping. Ayan. Kaya hindi mahuli-huli si Boy Granada. Ay, oo, Ayan. Lakay, alam mo kasi Si Jer Bantag. feeling ko ang i-idolize naman nila na next ngayon, Ayan. si General Bantag na. Ayan, oo. Ayan, nakarating pa Ilang ng taon na ba Italy, siya, ha? Lakay? Tagal Ilang taon na yun, ba? ha? Ayan. Oo. Iba ang General Boy Granada, Boy ha? Granada, Ayan. Gerald Bantag is the name. Ayun ang bigat mo, Apo General Bantag. Ayan, ayun ang tipaglimlim mga mapa. Diablo. So, nandun ba? Secret na yan. Ayan, nako, eto si Charlie Atong Ang naman. Ayan. Ay, naku, Lakay, nagtatago rin pala ito, no? Pero sabi ng DOJ, andito lang daw sa Pilipinas. Aba, ganun ba? Palagay ko, nasa Roligon cockpit lang yan. Sa Manila Arena daw. Ayan. Alamin natin ang latest mula sa Senado. Eleksyon sa BARM. Itatakda na sa September 2026. Ayon kay Senator Migs Subiri. Ayan. O nga pala, tahimik ang manang Amy Marcos ngayon. Ha? Ayan. Kasama ba sila sa tinatawag na homegrown traitors? Ayaw ng Amy, ha? Ayan, alamin natin ng tuloy na ba ito, Raymond, ha? Pang-ilang postponement ang election sa BARM? Ang tagal-tagal na, ha? Ayan. Bumahanan ng Land Cruiser dyan sa BARM. Hindi pa matuloy-tuloy ang eleksyon. Ayan. Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in, Raymond. Mayor Elena, matutuloy ngayong taon ng election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ang tiniyak ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migsubiri sa kanyang sponsorship sa Senate Bill number 1587 para sa resetting ng first regular Bangsamoro election. Ngunit sa halip na sa March 31 ay gagawin na ito sa ikalawang Lunes ng September 2026. Paliwanag ni Subiri, ito na ang ika-4 na postponement at sana ito na ang maging final na pagpapaliban dahil 7 taon nang naging batas ang Bangsamoro Organic Law, ngunit hindi pa nakaranas ang mga taga-BARM na mamili ng kanilang mga lider. Lahat ng mga namumuno sa kanila sa ipawang appointed sa posisyon. Para kay Subiri, kung hindi magkaroon ng halalan sa BARM ay baka masayang ang naranasan ng pag-unlad ng rehiyon dahil simula ng ipatupad ang BUL ay malaki ang nabawas sa mga nangyayaring karahasan, bagamat nabulabog na naman ang BARM dahil sa paggamit ng RPG laban sa isang mayor sa Maguindanao. Naapektuhan ang postponement ng halalan sa BARM dahil sa COVID-19 at sa desisyon ng Korte Suprema nagtanggal sa Sulu bilang bahagi ng rehiyon. Narito si Senator Mig Subiri. With this measure, Senate Bill number 1587 will finally set the date of the election on the second Monday of September 2026, and we will ensure that this pushes through without further delay. It is already the 4th postponement, Mr. President, and it has to be the final one. We cannot delay our people's right to vote any longer. To do so would be to undo our hard-earned gains of peace and progress in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinabla ni Senator Subiri ang panawagan ng ilang sektor na isabay na lang ang eleksyon sa BARM sa 2028. Masyado na itong matagal at hindi na makapaghintay pa ang ating mga kababayan sa rehiyon. Isasalang ito sa interpellation ngayong araw at inasang maaprubahan sa second reading sa susunod na linggo. Narito muli si Senator Mig Subiri. For all those who still want to pursue the idea that we will postpone all the way till 2028, please take that out of your mindset. Hindi po mangyayari yun habang nandito po kami sa Senado at mga kasamaan po namin sa Kongreso. Tatapusin po natin ito at gagawin po natin September na ang halalan. The Bangsamoro people deserve to chart their own path and to choose their own leaders in doing so, Mr. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Migs. Raymond, ayan, tama naman si Senator Migs. Ang tagal-tagal. Ilang postponement daw? 2, 3? 4 na, Mayor. Apat na. Pang-apat na, Lakay. Kulang pala ako ng isa. Grabe, oo. Ayan. Buti sana kung magagaling sila lahat. Hindi naman ano.
Iba yung inaatupag yung ibang opisyal natin dyan sa BARM. Ayun na nga, yun ang binabanggit na maganda yung, kumbaga, kahit na kung ano man yung nakita naman na ng mga taga-BARM, yung performance ng mga leader nila, maganda na sila na mismo ang pumili dahil tiyak naman, ang pinag-usapan dito, Mayor, yung sino yung mga performer dyan, tiyak naman na mapipili mo. Yes, sakali. Pero yung mga opisyal dyan na sandamakmak ang mga luxury cars, ayan, pati anak na naka-Ferrari pa. Oh, yung anak niya, ba't bigla nagkaroon ng Ferrari yun? Dati alang-ala naman yun, ha? Naging opisyal na ng bar yung tatay, eh. Ano ba? Ayan. So, para makapili na sila ng mga bagong mamumuno sa BARM leader. Okay, so ano pa ang latest sa Senado, Raymond? Tahimik yung mga yung mga defenders of China. Mga homegrown. Kumusta yung mga engrown? Ayan. Homegrown, hindi ingrown. Ganun ba? Engrown. Gusto ko engrown. Mas maganda eh. Ayan. Kumusta yung mga engrown dyan? Ngayon may kumakasana sa mga nagamo ng debate. Ba't natameme yata sila ngayon? Yun na nga yung nagsalita naman na muli yung kaya medyo nanggagalaiti itong si SP Tito Sen dahil sa huling pronouncement ng embassy ng China na political stunt lang daw yung constitution. Kaya nagagalit si Senator Tito Soto at pagkasabi na dapat marunong silang rumespeto yung mga taga-Chinese embassy. Ang problema kasi, Mayor, alam naman natin na meron naman talagang mga nagtatanggol sa kanya. Ayun, yun ang masakit doon eh, ha? Kaya malakas ang loob may defender sila sa Senado. Saan ka pa? Sa Senado pa dinedepensahan, di ba? Lalakas nga ang loob, lalong lalastog, lalong yayabang. Maririnig mo yung mga usapan dito, Mayor, na sinasabi bakit nung sana kung narinig sila na kahit man lang isang beses nagsalita nung binobomba tayo ng tubig. Ayan. At hinaharas yung mga sundalo at mga isda natin. Kahit pa paano, medyo mawala yung duda pero hindi eh. Nung binobomba tayo ng tubig, sabi nila wala silang imik. Nung gumawa ng karikature si Commodore Tariela, nag-ingay bigla. Yung ganon. Karikature lang yan, ha? Ayan. Nasaan sila nung binobomba ng tubig yung mga fishermen natin? Pagkatapos yung... may naputulan pa dati ng sundalo, daliri. Binabangga yung barko natin dyan. Nasaan sila? Asan ang mga engrown? Pagkatapos caricature lang nagdidil pa na sa Senado. Ayan, Diyos ko. Ba yan? Yun na nga, yun yung problema dito, Mayor, kaya marami ang napagdudahan dito sa mga nangyayari ngayon, dito sa issue ng West Philippine Sea dito sa Senado. Butit hindi sila re-election sa 2028 dahil kung re-election sila sa 2028 baka pulutin sila sa kangkungan. Meron. Meron ba? Delikado siya. Meron mga re-election na 2028. Ayan. Densa lang kayo, Bukiki. Ayan. Kaso, nagdidipa pa kayo sa Senado. Naghamon pa ng debate. Ayan, pagkatapos, may kumasa. Ayan, tameme. Ayan, hindi naman daw sinabi. Misquoted daw. Ang linaw-linaw sa tape. Hindi naman AI yan. Pinakamabuti yung siguro yung pakinggan nila yung panawagan ni Mayor Alindogan. Pumunta na lang sila sa Pag-asa, Mayor. Para makita nila yung sitwasyon doon. Tama. Ayan. Ay, nakatalaga. Sabi ni Mayor kahapon kung may time daw puntahan. Diba? Ayan, libre. Ayan. Isasakay sa Chinese Coast Guard. Pwede silang, samahan natin sila, Mayor, kung kailangan nila. Ayan. Iba talaga mga... Ngayong umaga, Mayor, yung committee ni Senator Risa Ontiveros on Electoral Reform, meron ding consultative meeting dyan sa Calamba, Laguna para doon sa isinusulong na anti-political dynasty law. Samantalang dito naman sa Senado, may hearing si Senator Erwin Tulfo tungkol pa rin
sa problema naman sa isugal na namumunini ngayon dito sa ating bansa. Ito si RH20, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpas. Divided we fall. And if our back should ever be against the wall, we'll be together, you and I. For united we stand, divided we fall. And if our back should ever be Magandang umaga sa mga makapili. Homegrown traitors. Maghunos dili naman kayo, Diyos ko. Samantala, wala ba si... okay lang. Ayan, Sabado na lang. Ayan. Oy, may report pa si Edwin. Eto muna lakay, Del. Ito nakakalungkot lakay dahil nasa 30 na mga kabahayan at 3 commercial building nasunog dyan sa Caloocan. Alamin Di ba natin. kanina sa Mandaluyong? Addition Hills ba yun? Ito lakay, iba to. Sa Caloocan yung naman report, to. Yung report ni Edniel kanina, ha? Oo. Yung Addition Hills ba yun? Mandaluyong yun Ayan, lakay Mandaluyong. Kailan na nagkasunog yan? 2 weeks ago ba? Last month? Ayan. Madalas dyan lakay. Nasunog. Sa area ng Mandaluyong. Minamadali yata. Gustong gawin mall eh. Ayan. Pero nakakaawa lakay. Katulad nitong nasa Caloocan ngayon. Ano ba, nasa 30 na mga kabahayan. Ilang pamilya kaya ang apektado dito. Alamin natin mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Yes, Elaine, Mayor Beo, mas marami ko po ito. Dahil maliban doon sa 30 kabahayan na gawa sa light material ang nasunog, nadamay pa itong 3 commercial building. Ang natupok ng apoy na naganap dito sa Baltasar Street, kanto ng C3 Road sa Caloocan. Sa tala ng Bureau of Protection ay dito kaya F-Auto Citric Partenas. Nag-umpisa na sunog sa Daco alas 5:29 ng umaga sa bahay ng isang Pilipi Capreso sa Barangay 49 dito sa Caloocan. Dahil gawa nga ito sa light material, mabilis na kumalat at natama itong likurang bahagi ng kabahayan at itong katabing 3 commercial building. Pinatawag na sa barangay itong may-ari dahil base sa sumbong ng kanyang mismong tauhan. Nagsisindi raw ito ng kandila na pinagbulan ng sunog kaninang umaga. Bagamat umabot lamang sa first alarm, pero yung 30 minutes na pagkakasunog dito ay marami agad yung nadamay. Patuloy na nagsasagawa ngayon ng investigation ng Bureau of Protection upang malaman naman kung magkano ang pinsala at nagkakaroon pa rin ng mapping operation. At kasabay dito, Mayor, yung 20 o yung 17 kabahayan din na nasunog sa Malabon. At ay nagtungo ngayon si Mayor Jenny Sandoval para magbigay ng tulong, baon ng tulong doon sa mga nasunugan na ngayon nandito sa Malabon Evacuation Center at magtutuloy-tuloy yung tulong na matanggap hanggang sila raw ay makabalik sa normal na buhay. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa hapon. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Edwin Duque. Ayan, yung report ni Edniel kanina sa Mandaluyong. Addition Hills nga lakay. This year, 2 sunog na yan. Last month ba? December ba yun? Nung nakaraan lang lakay. Alam ko last month lang yan. Actually, lakay, dahil nga may yung sunog sa area ng Mandaluyong, nalilito na ako kung saan. Basta alam ko, Addition Hills. Ayan, tama ba, Jeric, ha? Kanina lakay Addition Hills. Pero yung nakaraan, hindi ko lang sure. Alam ko, katabing area lang daw yung nasunog. Ganun ba? Ayan. Ba't may extension ba doon ang gagawin mall? Ayan. Baka, ano bang pinagmulan ng sunog? Ayan. Hindi ba nakita ko anong pinagmulan ng sunog? Hindi pa tukoy, ha? Hindi ba pusa? Pusa na may nakataling basahan na nag-aapoy sa buntot. Di ba lakay noon parang ganyan yata yung mga nakikita? Hindi lang noon. Hanggang ngayon pa. Daming bayan. Kakalungkot po mahabigan, ha? Ayan. Anyway, sandali lamang sa mga reports. Stand by, Giselle. Ayan. Ano ang latest sa NBI? Ano ang latest sa ICI? Ayan.
Tama, ICI, Ayan. yes. And Kumusta na ang Justice Andy Reyes? Andres Ayan. Reyes. Lover boy pa rin ba? Standby, Val Gonzales. Ay, nako talaga, oo. At sandali lamang, ha? Mamaya, Justice Sam Martinez. Aba, kumusta ka na, Justice, ha? Ayan, opposite kayo ni ano, ha? Ni Ombudsman Boying Remulla. Ayan. Kung ikaw noon ay napakatahimik, ang Ombudsman Boying, ayan, very vocal. Alam niyo po, hindi ho po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Oy, Senator Jinggoy, ha, binago na, ha, hindi na binago yung term na to be charged. Ayan, for recommended for preliminary investigation na raw. Ayan. Pero ayon na sa ating bubit, alam nyo bang may mga x-ray machines pala sa mga airport na Sister L? Nakita ang laki at hugis, ayan, ng mga private parts ng mga pasahero. Saan yan lakay? Ayon na sa ating bubit, Sister L. Grabe yung hugis at laki. Kaya nga nagiging controversial ngayon, Sister L, ang pagbili ng mga x-ray machines. O yung tinatawag na body scanner sa airport. Ha? Ayan. Medyo may gusto nga magpalusot pero nabuking. Ayan, pinigil ng DOTR. Yes, kasi ipinagbabawal na sa international airports. Pero dito sa atin, binibili pa. Ay, talaga? Oo. Samantalang may tinatawag na health reasons at saka privacy issue. Ayan. Kasi lakay, hello. Makikita mo dun sa scanner yung di kotang-kota yung nagbabantay dun. So, every daan lakay, may lalaitin, may tatawan. Ang tawag doon may term na... Anong term din lakay? Ang term nila Dr. Ruela Aguila, ha? Ayan, attorney Samaniego. Ayan, ang term nila dyan ay electronic peeping tom. Yun yung nakakakita, ay yun yung nakaka-scan yes, lakay. Ayan, pero ayon na sa ating bubit, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ninyo lakay, patunay ako, Sister, na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, ha? Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. At ayon sa ating bubita, Sister L, ha? Alam mo bang may involved na namang congressman dito? Ayan. Yes. At yung congressman ay controversial talaga. Kaya malaking tuloy ito, Sister L. Kaya inyo lang kaya aktibo pa. Ayan. Dahil kailangan natin na N+ Gold. Abay, kaya tayo nakapagtrabaho at nakasabay pa sa aking mga kapitbahay sa pagja-jogging. O saan ka pa, ha? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan, kaya lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ating mahalagang alagaan natin mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Huwag mo ko i-distract, ha? Ayan, tapusin ko lang ito. Ayan, ayon na sa ating bubita, Sister L, ikaw ba, ilang beses ka bang dumaan sa mga x-ray machine sa airport? Medyo marami-rami na kasi madalas ako pagka sa local travel. Ganun ba? May x-ray machine pa rin naman kasi. Pero alam nyo ba nga na ayon nga sa ating bubita, Sister L, dahil ito ay malaking kontrobersya sa DOTR ngayon, Secretary Giovanni Banoy Lopez, lalo na sa OTS, Office of Transportation Security sa NAIA,
Last year kasi ay bumili pala ng ang OTS ng full body scanner na tinatawag sa isang supplier sa Amerika at itong project na ito ay project pala ng isang sikat at controversial na congressman. Talaga naman. Lahat na yata ng pagkakakitaan pinasok na ng congressman na ito ha? Rakitero pala yan Kaya sobrang yaman Kasi ang binibiling X-ray machine, Sister L, o kaya body scanner, Secretary Banoy, yung dinadaanan natin sa security check sa airport na tinatagal natin yung mga sapatos, belt, laman ng bulsa, at maski relos, gadget, sing-sing, ang binili ay ang tinatawag na full body scanner na ipinagbabawal na sa international airports sa Amerika at maging sa Europa, Sister L. Ito yung tinatawag na body scanner na equipped with backscatter technology. Ayan. Ano yung backscatter technology? Ayan. May issue dito, Sister L, dahil involved dito ang privacy. Kita mo ha? At health concerns. Ayan. Kasi dito sa scanner na yan, na merong backscatter technology yung tinatawag, Sister L, abay makita ang hugis, ayan, sa babae, sa lalaki, ayan. Talaga lakay. Uy, privacy nga ba naman? Kaya nga issue nga ang privacy at health concerns. Ayan. Kasi baka mamaya radiation lakay. Ayan. Dahil kasama na rin doon. Mas malakas yata ang radiation nito kaya Juan. Ikaw ba naman kaloob-looban mo makikita, kulang lang bituka mo makita dyan Kaya ito ay ni-red flag pala noon ni Secretary Vince Dizon. Ayan. Nung siya ay nasa DOTR pa ha. Ayan, at ang makita pala dito, Sister L, ay nude-like images. Ayan. So, butubad ka na sa mata ng mga nandoon sa ayan. Sister L. Lakay pa. Wait lang, ano yung nasa baba mo? Ano nasa baba? Napkin mo yun. Ba't walang, di ko makita ang lawit nito? Sila ba't alatang pototo sabi ito? Siguro lakay, wait lang. Bakit di ko makita? Ba't alam pototo ito? Naka-tape. Ayan, may tinatawag silang images na parang tawag nila ay electronic peeping Tom, Sister L. Hindi katulad ng mas safe daw na may millimeter wave technology. Ayan. Dito sa ginagamit nating iba dyan sa airport ngayon, ayun pala, millimeter wave technology. Binablock nito ang hugis ng private parts ng pasahero. Ayan. So, yun ang... pagdating sa boobs. hindi na siya kita lakay. At saka barangay chairman, binablock niya. Yung mga private parts talaga ng tao. Ayan. Pero kita pa rin kung halimbawa may nakatago kang mga drugs yan, kung may something. Something na may special feature siya lakay. Yes. Pero binablock yung hugis, na mga private parts ng pasahero. Ayan. Pero kahit pinigil nito ni Secretary Dizon, may mga grupo pa rin daw na taga-BAC. Beach and Awards Committee. Ayan naman pala. Kaya pala lakay BAC yun Char. Ang gusto ituloy ang pagbili nito Actually last week ay pupunta na sana sila sa Amerika, Sister, doon sa supplier. Ayan. Para bilhin. Ayan. Para kunin na nga ang para kausapin ng supplier. Ayan. Pero para ituloy ang kasi binila may nagkabayaran na ba? Ayan. Pero pinigil ni Assistant Secretary Jose Briones. Aba, naku, Yusek Gilbert Cruz, pakibantayan po ito Ayan. Baka tayo mapalusutan. Baka malusutan. Ban na ito sa international airports pagkatapos yan pa ang bibilihin natin. Gagamitin pa natin sa halagang sa bagay. Magkano yan lakay? Kumpara sa mga sa bagay, maliit lang naman ito pero malaki sa atin. Ayan. Kumbaga sa flood control project small time na ito. Pero 148 million pesos ang halaga, Sister L, para sa body scanner na yan na may issue ng privacy and health issue nga. Ayan.
ito ay nasa, nako, ayan, pakitig na ito, Yusek Gilbert Cruz, at ito ay nasa poder ni Secretary Banoy Lopez. Kaya Sec Banoy Lopez, ayan, pakibantayan daw po, baka po tayo mapalusutan. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:27. Ang oras ay Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Ladies and gentlemen, not if you care for me. Andar mo, Billy Boy. Ayan. Happy Valentine's, Sister L. Happy Valentine's, Lakay, at Happy Valentine's po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. At saka mga nagbabalak ng date yan, before, during, or after Valentine's Day. Ayan. Dapat, Lakay, isa lang ang date. Ganun ba yun? Huwag yung mayroon ng before, during at after. Ayan. Dapat during lang. Ayan. Iba yun eh. Ganun ba yun? Oo, marami tayong mga ganyan. Tapos, Lakay, yung iba, alam mo yung masakit, Lakay? Ano? Yung nabubuking ka ng Valentine's. Ayan. Anyway, dahil alam mo naman, kaya ang Feebles may babala, ayan, sa mga payanig, ayan, sa Pasig, sa Santa Mesa, ayan. Good morning, bossing Edlas, ayan. Payanig talaga, Lakay. Payanig. Kung may payanig man, kung may session ng carnal knowledge yan, huwag nyo na ibibideo, ha? Ayan, hane, ha? Ayan, wala nang video-video dyan, ha? It should be private. Baka mamaya pagka nag-away kayo, ayan, biglang biglang naglabas yung yung feeling na agrabyado, ayan, kaya kita niya. Kaya pero ano man ang mangyari, ayan, sabi nga ni birthday boy na si Lourdes de Vera, ng TV5, hindi daw siya binabati ni parang Ted Filon sa TV5, kaya pwede ba, Lakay, batiin mo na lang ako sa DCRH. Siyempre, welcome na welcome yan. Ayan, parang Lourdes de Vera ng TV5. Happy birthday, pare ko, ha? Ayan, papainamin kita ng Emperador Light. Ayan. At binabati ka ni Besa Zamora. Ayan. Happy birthday. Alaba tayo dyan. At binabati natin happy birthday si Ferdy Gaite. Ayan. Engineer Hermes Sanchez. Ayan. At kung Roy Loyola, magbe-birthday ka pala. Ayan. Happy birthday ko yung Roy. Kulang-kulang ka rin pala ko yung Pebrero ka rin pala. Mga kulang-kulang. Pero mga pinanganak na February, matatalino ang mga yan, Sister L. Ayan, parang si Kuyang Mayor Jojo Miro ng San Pablo Isabela. Ayan, binabati ni Kuya Freddy Martinez. At of course, lalayo ka pa, ha? Manong Juan Ponce Enrile, delayed Manong Johnny Juan Ponce Enrile. Ayan, happy birthday. Ayan, Attorney Reggie Hularbal. Si Boss Reg. Attorney Reg nga pala. Feb din pala ito. Yes, eto pa, napakatalino. Ayan, Valentino Gonzales. Ayan, di ba? Kaway ko yun. Charot lang. Happy birthday, Sir Val. Best friend ko kasi yan si Val.
Valji Lakay. Huwag kang re-regaluhan ka daw niya ng bonsai na marunggay. Pag niregaluhan niya ako Lakay ng bonsai, hindi na kami magiging magkaaway ni Valji. Kailangan ko ng halaman, Sir Val. Ayan, anong gusto? Bonsai na marunggay o bonsai na saluyot? Ayan, malunggay na lang Lakay. Malunggay o bonsai na siling labuyo. Ayan, mas gusto ko yung siling labuyo. Ayan. At happy birthday din kay Val Galindo, Val Sandig, ayan. At ganoon din si Franklin Pagdilaw. Happy birthday mula kay Wilson at mga Chinatown Boys. At happy birthday din kay Chris Aquino. O nga pala, Chris Aquino, Valentine girl din pala ito. Ayan. Medyo okay na siya Lakay. Back to na siya, parang nagva-vlog-vlog na. Ganun. Nagva-vlog na? Yes, Lakay. Naghiwala lang sila ni Vice Governor Mark Lebiste, gumaling na kaagad. Ayan. Hindi, kasi parang na talaga siya Lakay. Parang road to recovery na talaga siya. Buti naman. Yes. Ayan. Nakakamiss kasi Lakay, di ba? Parang siya lang yung may karapatang mag-inarte. Ganun. Kasi natural kasi sa kanya yung ganun Lakay Yung, diba, yung love, yung mga ganun-ganun niya. Ba't naghiwalay sila ni Mark Lebiste? Ayan. Hindi ko alam Lakay. Pero okay naman sila Lakay. May bago daw si Mark Lebiste. Yes, meron. Mas bata sa kanya. Yung Lopez ba yun? Ayan. Yung vlogger? Si Ira ba pangalan? Ganun ba? Mark Lebiste, official ka pa naman na kabayan alagay kayo po pala ng Alabang Country Club. Isauli na rin yung trophy ni Ronin. Yung issue pala kahapon anak niya nag-champion ayan, yung Bino sa stage. Ayan. Nabu pala sila Lakay. Naman golf kasi laro ng mga anes siya, mararangal yan. Pagkatapos, andadaya kayo. Ayan. At happy birthday din Sister L. May dami pala kay Ana Ladores Garcia. Ayan. Mr. Chris Acosta, ayan, ang West Pointer ng Sandigan 82. Kay Kuyang Colonel Albert Ocon at si Miss Beverly Chu, ayan, ng Cagayan de Oro City, at Kuyang Colonel Doming Soriano, Chito Saldariaga, Attorney Estrella Elamparo, at binabati natin si Jupiter Gradian ng Val and Banji Taxi. Ayan, nakikinig sa atin. At congrats sa mga newly promoted na generals ngayon. Police Brigadier General Ramon Pranada ng Quezon City Police at Police Brigadier General Felix Berbo Jr. Congratulations. Yan ang maganda dyan, ha? Don't ever leave me. Don't say goodbye. At siyempre, sa mga magdede sa Valentine's Day, Sister L, man sana ay kung ano man ang init na yung pagmamahal sa bawat isa, sana ganun ang init pa rin till death do us part. Yes, yun ang dasal natin. Yes, kaya dapat sa natural na init sa pagmamahal, Sister L, ayan, siyempre, yan ang tinatawag na natural na kaligayahan, natural happiness, di ba? Kaya express love naturally, Sister L, gamit ang honeymoon tea, di ba? Dahil ito may taglay na natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na yan damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan ang honeymoon herbal tea. Ayan, classmate Boy Pexon. Ayan, parang Manding Bahakan. Ayan, para express love naturally. My pledge of love cannot be broken. Samantala, hatawin natin ang mga report, Sister L. Sino ba una, ha? Armed Forces of the Philippines handang tumugon sa bantang civil unrest kasabay ng tangka impeachment versus President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ba? O nga pala, malapit na ang EDSA People Power Revolution Anniversary, sa February 25 na.
At yung ibang Catholic school, 3 days yata ang ano. Yung iba lakay, parang 23, 24, 25, walang pasok. Parang mayroon silang mga activities kasi. Lalo yung mga Lasalite, ayan, mga Green Archers. Taga dito sa Taft. Aris number 52, Edniel Parosa, please come in, Edniel. Lakay at Sister L, tiniyak ng militar na nakasubaybay ito sa mga impeachment complaint laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel Sergio Trinidad, inirerespeto ng kasundalawan ng democratic process at manatili itong non-partisan. Gayunman, handang iyo pinatubugon sa anumang epekto ng impeachment, lalo na pagdating sa mga supporter ng mga politiko. Reaksyon niya ni Trinidad nang tanungin sa Camp Aguinaldo hinggil sa babala ng United People's Initiative o UPI na baka magdulot ng civil unrest ang tangkang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Trinidad, ayon pa nga lang, nakasuporta ng AFP sa Philippine National Police na sila nagbabantay ng internal security tuwing may demonstrasyon at mga kagayang aktibidad. Sa ngayon ay ligtas na nga sa dalawang impeachment complaint ng Commander-in-Chief si PBBM habang may tatlo namang kinaharap pang impeachment complaint si VP Sara Duterte. Pakinggan natin si Colonel Sergio Trinidad. Tandaan po natin na hindi lang naman po yung Vice President. I think the different groups have filed and exercised their democratic rights under the Constitution, which is allowed under our law. So let us observe that. And as regards to civil unrest, the armed forces will always be in support to our PNP counterparts. Ako naman sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edniel Parosa at report mula kay Mr. Valentine. Ang pinsala sa electric cooperatives dahil sa hagupit ng bagyong Basyang umabot na sa 2.9 million pesos. Ayan, sabi ni Val, ayan, huwag ko nang bibigyan ng bonsai na marunggay si Sister L. Ayan, ano ibibigay niya? Bonsai na talong. Ayan. Ayoko nun, lakay daw makain nun eh. Di ba kumakain ng sili eggplant? na lang. Sili na lang. Ha? Ayaw mo ng tortang talong? Ayan. Hindi ako mahilig talaga lakay sa talong eh. Kaya pala tinatagay mo yung tortang talong ni Dulce, ha? Sili lakay. Sili lang. Sili talaga. Hindi masaya buhay ko pag yung kinakain ko hindi maanghang. Itong Bicolana ito, parang si Manibal to, mahabigan eh. Alam niyo ba na parang kung kumain to ng sili, parang kumakain lang ng mani. Grabe. Mini-merienda yung siling na buyo, Diyos ko. Oo, maniwala. Grabe. Mahilig, mataas lang yung tolerance ko lakay sa anghang talaga. Kaya, pero hindi naman. Parang may na ito eh. Parang Martinez. Ayan. Martinez? Yung Martinez. Ayan. Yung alaga ni Manong Bicong Makalma na Martinez. Habang pinapakain niya ng sili, dumadaldal. Ayan. Sabi ko, parang si Ellen to. Parang Sister Ellen to. Sige, report. Malaking ibon ba lakay ang Martinez? Martinez maliit lang. Maliit lang. Ayan, ayan. Parang kiyaw, parang mayna. Ayan. Okay. Actually, mayna yata yun, pero ang tawag namin sa Ilocos, Martinez. Ayan. Martinez kasi lakay, parang yun din talagang tawag nung ba't iba. Ba't tinawag ng Martinez yung mga ibon mayna? Kuyang Freddy Martinez. Kuya Freddy, ha? Alamin natin yan lakay, pero alamin muna natin ang detalye niyang report ni RH5, Val Gonzales. Val, Valentino. Mayor. Tagal. Dalawang selection. Tagal mo din. Ayaw mo yata ako bigyan ng siling bonsai. Ayaw mo daw bigyan ng siling, bonsai na talong. Ayan. Sili nga. Ayaw daw niya ng Vienna sausage. Ay, ba yan? Sige na nga, mag-report ka na, Val. Kung ano na pag-usapan natin. Kaso ang pangit ng signal mo. Kaya lang ang bonsai din ang signal mo. Bonsai din ang signal mo. Konting ikot, Val. Umakyat ka sa tore ng Quezon City Memorial. Quezon Memorial. Go. May inalangan signal dito sa Disud. Ayan, okay na. Sa Disud ka ba? Oo, nasa Disud ako, Mayor, dahil sumugod dito
itong yung mga opisyal at residente ng multinational village dahil alam mo yung usapin, yung awayan nung dalawang grupo diyan sa pamamahala ng kanilang homeowners association, nagpasaklolo yung isang grupo rito sa tanggapan ng DSUD. Pero dito muna tayo sa dalawang electric cooperatives, Mayor. Ito yung matinding napinsala dahil sa pagtama ng bagyong Sebastian. Sa report ng National Electrification Administration o NEA, kabilang sa naapektuhan ay ang Sorseco 2 o Surigao del Sur 2 Electric Cooperative na matatagpuan sa Tandag City at ang Sibeco o Cebu Electric Cooperative 1 Incorporated na matatagpuan naman sa bayan ng Dumanhog. Bukod sa Tandag City, 13 munisipalidad ang naapektuhan at siniserbisyo ng Sorseco 2 Java sa bahagi ng Mindanao, habang 17 munisipalidad at maging sa Carcar City sa katimugang bahagi ng probinsya ng Cebu ang naapektuhan naman na mula dyan sa may Sibeco 1. Sa inisyal pa lamang na pagtaya ng NEA, aabot na sa mahigit 2.9 milyong pisong naitalang damage sa dalawang electric cooperatives. Sa ngayon ay nasa mahigit 5,400 bilang ng mga kabahayan o consumer ang wala pang maayos na supply ng kuryente matapos ang hagupit ng bagyong Sebastian. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Mr. Valentino Gonzales. At report mula kay Miss Giselle. Ang for feature order versus luxury cars na iniugnay kay Zaldico nakaamba kapag bigong idepensa. Alamin natin ang detalye mula kay RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister El, habulin ng Bureau of Customs ng forfeiture order yung ilang luxury vehicle na inuugnay kay resigned Congressman Zaldico na nasa Independent Commission for Infrastructure ngayon. Sabi sa DZRH News ni BOC Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, ito na yung susunod na hakbang kapag nabigo ang kampo na magpresenta ng mga dokumento na magpapatunay na bayad yung mga sasakyan ng tamang duties at buwis. Sa ngayon, nagkaamba ng maglabas ang ahensya ng warrant of seizure and detention laban sa mga luxury vehicle ng dating mambabatas. Ayon kay Bendijo, ito ang huling pagkakataon ng kampo na patunayang dumaan sa legal na proseso ang mga sasakyan. Pero kung mabigo ito, papasok na raw yung mga available na remedyo kabilang yung auction, condemnation, donation at iba pa batay naman sa isinasaad ng Customs Administrative Order number 03/2020. Naging batayan, sabi ni Bendijo, ng search warrant sa mga luxury vehicle ang nadiskobring irregularidad sa mga dokumento ng mga yan. Nasa parking lot ngayon ng ICI sa Taguig City ang 145 milyong pisong halaga ng 12 sasakyan, kabilang na yung isang Rolls Royce, 2 unit ng Toyota Sequoia, 3 unit ng Cadillac Escalade, Lexus at isang Ferrari na may peke umanong plaka ayon sa mga otoridad. Ito si Giselle Report para sa DZRH Lakay. Saan nakaparking yung mga yate, helicopter at aeroplano ni Zaldico? Wala ba dyan sa BOC? Wala lakay sa ICI. Yung ilang yate lakay na sabi ng ICI TWG na inuugnay kay Zaldico lakay ay patuloy pang sumasalang sa investigation at verification. Tinukoy lakay ni Yusek Aboy Paraiso, yung chairman ng ICI TWG dito sa DZRH News, na yung ilang yate na yan na nililink niya sa dating congressman ay pagmamayari daw noong Mississippi Bay Corporation na isa naman doon sa mga acknowledged owners lakay, Zaldico. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Babalikan pa natin ilang pang mga issues. Ayan, kaugnay sa advice ni former Senate President Franklin Drilon sa mga taga-oposisyon. Ayan, abay kailangan daw ay meron lamang iisang kandidato. Ayan, happy birthday muna kay Merciful Alex Espinosa ng binabati ng mga brethren sa Jose Rizal Masonic Lodge sa number 22 at mga mista niya sa PMA Big Kiss Lahi Class 1990 at mula kay Noble Greg Cayabyab. At happy birthday din kay Agnelia Lourdes Adarna Canonce ng MBC Resources Inc. Ayan, Agnelia Lourdes
Adarna, ayan, Ellen, ayan. Iba na yun, Lakay. Ay, ano ba yan? Ay, happy birthday Happy din, Lakay, birthday. kay Reyna Dar at kay... Birthday pa ni Renadar ngayon. kailan bang birthday Tita Malu at JR Cabral? Oh. Ayan, anak ni Tita Malu. Ayan, si Kuya Ayan. JR. Happy birthday. Ayan, JR Cabral, happy birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, balik Islam na rin ito ha. Oras, Justice Japar Di Maampaw. Oras, Sister L. 9:56. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Happy birthday muna kay Konsehal Edsel Reyes ng Angono Rizal. Pagbati mula kay Cesar Bautista. At congrats sa mga newly installed officers ng Bagumbayan Lance number 10 kahapon. Congrats newly installed Worshipful Master Ron Erwin Esquivel. Sabi ni Kuyang Alex Guo. At ang payo ni dating Senate President Franklin Drilon, kailangan isa lamang ang kandidatong ilalaban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa 2028, kung hindi ay ilalampasa kayo ni Inday. Ayan, yan po ang advice ni Senator Drilon, former Senator Drilon sa launch ng kanyang libro. Ayan, de memoir, ayan, of Franklin Drilon. Ay, Senator, ha? Magkano ba yung libro mo? Ayan, ay parang classmate. Ayan, Boy Pexon, ha? Pa-reserve mo ako ng isang libro ni Senator Drilon, ha? Yung may autograph, ha? Ayan, gusto ko yung pirma niya, gamit niyang ballpen, Mont Blanc, ha? Tapos may dedication. Ayan, siyempre naman. Ang bilis naman ng oras at bago tayo magpaalam, Sister L, pasalamatan natin yung mga nag-donate sa DZRH Operation Tulong kahapon. Nag-donate ng 2 million. Oh, galante talaga nila, ha? Ayan. Hindi, baka sabihin totoo. Ganun ba yan? Basta malaki-laki. Basta medyo malaki po at maraming matutulungan. Ayaw na ba nila ipa-announce na, Kay? Wag na. Wag na. Okay. Akala ko kasi for transparency and accountability. Bigyan natin yung kwan. Bahala na si May dyan. Maraming salamat, Mr. Kuyang General Willie Bonilla, Mr. Elmer Garjola, at Mr. Patrick Gonzales. Binabati ka ni Mr. Mario, ayan, ng BMW. Ayan. Ang President ng De La Salle Lipabat 82 at ang Chairman ng Golf Tournament Organizing Committee na wala pong dayaan, hindi katulad sa Alabang Country Club. Magkakabawian pa yata. Ayan. Maraming salamat po sa inyo sa donasyon sa Operation Tulong. Mabuhay po kayo. Thank you po. God bless. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe. O shout out ka, Els Bartolome. God bless po. Ayan, Lourdes de Vera, alaba tayo dyan, pare ko, birthday mo, ha? At binabati natin si Jong Arcano, ayan, at ganun din kay Bishop Ephraim Fahutagana, ayan. Hello po. Si Ateng Tess, ayan, at happy binabati natin si ninong mo, Mr. Michael Ismaygay. Hi, Ninong MG. Oo. Parang Manding Bahakan, ayan, Ninong Richard C, ayan, Colonel Bong Mascardo, ayan, pakibati raw ang mga fellow travelers at mga taga-subaybay from PMA Marilag Class of 1995. Ayan, magandang umaga po sa inyo kay Kuyang Rodan Deliso, Noble June Samaniego, ayan, at Kuyang Judge Boyet Mapili. The road is long. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras eksakto. Wow. Alas 10:05. Knows where